Yes, Lord, hallelujah. Salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon, na tinapunan mo kami dito po sa inyong samang paritan. At Lord, nais po namin na magbigay sa inyo ng papuri. Pasalamatan ka sa lahat, Lord, na ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. At dalangin namin o Diyos
118, 1 to 9. Sabi po ng Panginoon, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang Israel na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang sambahayan ni Aaron, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsasabi ngayon na nangangatakot sa Panginoon na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa aking kapanglawan ay tumatawag ako sa Panginoon. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot anumang magagawa ng tao sa akin. Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna nila na nagsisitulong sa akin, kaya makikita ko ang nasa kanila at nga nagtatanim sa akin. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magalak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Purihin po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, makapangyarihan, dakila. Kayo nga po ang Diyos na makatarungan, Panginoon, at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, dahil kayo po ay tapat. Salamat din po sa kagandahang loob na patuloy niyo pong ipinararanas sa aming Panginoon upang makapagpatuloy po kami sa inyo, Ama, na purihin ka't pasalamatan. Salamat din po, Ama, sa opportunity na pinagkaloob niyo po, Panginoon. Lalo na po yung pag-iingat, pagsusustain po sa amin ang kalakasan sa araw-araw, Panginoon, upang mapagtagumpayan po namin ang araw-araw po namin buhay po, Panginoon. Salamat din po sa buhay, Panginoon, kaligtasan na patuloy po na nagmumula sa inyo, Ama, na tunay na ipinararanas niyo po sa bawat isa po, Panginoon. Dalangin po namin sa gabing ito po, Panginoon, na patuloy po namin maranasan ang iyong kadakilat, iyong kapangyarihan at katarungan po, Panginoon. Sa mga oras na ito po, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba po, Panginoon, humihingi po ng kapatawaran. Kayo nga po ang patuloy na maglinis sa aming mga puso po, Panginoon, kung ano man po yung hindi nakalugod na nagawa po namin, Panginoon, sa isang linggo. Tunay nga po kayo maggawad upang malaya po kami makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo po, Panginoon. Salamat din po, Ama, sa kalakasan na patuloy niyo po pinagkakalob sa aming mga buhay. Tunay nga po na ina-acknowledge po namin sa gabing ito ay patuloy na kayo nga po ang kumilos, sumama po, Panginoon, kumalinga sa aming mga buhay po, Panginoon. At sa lahat po ng tatayo po, Panginoon, sa iyong harapan, tunay na makita ang iyong kapangyarihan, Panginoon, kadakilaan mo sa aming buhay po, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, na kayo po yung kumilos at tunay na mag-reveal kung ano man po yung nais niyo po, Panginoon, sa amin. Turuan niyo po kami sa gabing ito po, Panginoon, sa iyong ihahayag na salita po, Panginoon, sa iyong gagamitin, ay tunay na maturuan mo po kami, Panginoon, at maunawaan yung nais niyo po, Panginoon, ipahatid sa aming mga buhay po, Panginoon. Tunay na kayo po yung maghari at tunay na madakila sa gabing ito po, Panginoon. Patuloy po namin maranasan ang iyong banal na espiritu sa lugar na ito po, Panginoon. At patuloy nga pong kayo ang maging pag-asa namin, kapahingahan. At tunay na kayo po yung kalakasan po namin po, Panginoon, sa gabing ito na harapin po namin ang anumang pong kinakaharap po ng bansang ito po, Panginoon, ay tunay na makita po kayo namin po, Panginoon. Wala pong distraction na mangyayari po, Panginoon. Dahil kayo po yung Diyos na nagsabi po, Panginoon, na kayo po ay hindi nagbabago, tapat sa mga pangako. Kaya po, pinagkakatiwala po namin ang gabing ito na, Panginoon, na pagtatagumpayan po, Panginoon, dahil kayo po yung Diyos na mananagumpay. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito po, Panginoon, na may pananampalataya, pagsama at pagpakumbaba. In Jesus' name, amen.
heavens and the earth, who is the author of life, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. You are before the beginning, Panginoon, and you will be after the end, O God. Kaya nga po napakasarap, Panginoon, na kayo ang Diyos na amin po, Panginoon, kilala. Ang Diyos na nagpakilala sa amin, O God. At tumawag sa amin, Lord, mula po, Panginoon, sa amin po mga kasalanan, O Diyos. At nagbigay sa amin ng katwiran sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Pinadakila ka po namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Patuloy, Ama, na sa gabing ito, habang ang inyong mga anak, Panginoon, ay nagkatipon, nawa, O Lord God, ay tunay na madakila ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sabi pa nga po, Panginoon, ng awitin, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang pangalan ninyo, Diyos. Tunay nga po na wala po kami ibang itinataas kundi kayo at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa laging pagkakataon na pinagkakaloob niyo sa amin upang kami, Panginoon, ay tipunin niyo at sambahin kayo, O Lord God, na magkakasama, O Diyos. Bigyan niyo po kami, Ama, ng isang puso na kayo, O Lord God, ay tunay na itaas sa aming kalagitnaan. Patawad sa mga pagkakasala po namin nagawa. At dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming bigyan ng kababaan ng kalooban, O Lord God. Patuloy na kayo lamang, O Diyos, ang tunay na masunod sa aming po mga buhay, O God. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy na ini-enthrone namin kayo sa aming kalagitnaan. Kayo, aming Amang Banal. Kayo, Panginoong Jesus. Kayo, Banal na Espiritu. Papurihan ng inyong pong pangalan. Kayo, O Lord God, ay tunay na gumawa sa aming kalagitnaan ayon po sa inyong pong kalooban, Lord. Have your way in our lives, O Lord God. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magbatihan po tayo. Habang inawit natin yung I love the three. Makibukas po tayo, mga kapatid, sa Ephesians chapter 6, verse 7 to 8. So this message, ito pong yung pinaka-buod nito pong ating pong babasahin, are the relationship of master and slaves, no? At sabi po dito sa verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he has done, whether he is slave or free. So, nakakatuwa po na ipaalala po sa atin sa pamamagitan ng verse na ito na unang-una, no, i-remind sa atin that we were slave sa ating pong mga kasalanan before, and God has given us the freedom sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Pagtubos po sa atin, natin pong tinanggap ang salvation po na through the Lord Jesus. So bilang slave, there are no many things na pwede po natin gawin, not unless ito po ay sabihin ng isang master. So paalala po sa atin, no, na sa ating pong pagbibigay, mga kapatid, bilang isa pong pinalaya ng Diyos, no, tayo po ay naging slaves na ng Panginoong Jesus. So we should
obey what the Lord is telling us. At isa po sa kanya pong nais na sundin po natin yung tungkol po sa pagiging mapagbigay. At ano pa po yung ino-offer natin sa church, yung pong ating pong mga tithes. No? Kasi yung tithes po natin, ito po ay hindi pa po pagbibigay. No? Ito po ay pagbabalik ng sinabi ng Lord, bibigyan kita ng 100%, mula dun sa iyong katapatan, ibigay mo sa akin yung 10%. So kung mayroon po tayong 500, ilan po yung bibigay natin? 50 lang, maliit lamang po. No? So kung mayroon tayong 5,000, bibigay natin sa Lord ay 500. So kahit pa sabihin natin na mas malaki yung 50 sa 500, it is the 10% of what God is blessing us. No, pagdating po sa financial. So if we are really good doon po sa ating pong pagbibigay o pagbabalik, even sa ating pong mga oras, we cannot say na, Lord, sobra-sobra na yung binibigay ko sa inyong oras. Kasi di po ba, everything comes from the Lord, and whatever we are doing, hindi yun makaka-outgive sa ating pong Panginoon. At salamat sa paalala na sabi niya, we have to serve wholeheartedly. Kahit dun sa ating pagsiserve ng pagbibigay, pagsiserve sa ating kapwa, we should serve wholeheartedly. Kasi sabi niya dito, no, you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free. So sa atin dun po tayo, ito literal na naging may mga slave nung panahon po ni Pablo, sa panahon na sinulat po yung libro ng Ephesians. Pero sa mga panahon natin mga kapatid, kung tutusin, tayo din po ay mga nagtatrabaho dito sa Israel. Meron po tayong mga employers, ano po. So we can relate to the time na sila po ay mga slave. Although hindi po tayo talaga slave na wala tayong magagawa kahit na ano, di ba tayo pang nagsasabi, legislation. Yung ganun. So, nakakapagsabi po tayo, ang mga slave hindi pwede. Pero nakakatuwa lang na pinapaalala sa atin, whether we are slave or free, we have to serve the Lord with all our hearts. So, isa yung pagbibigay sa ating ginagawa, isa yung pagbabalik ng ating pong mga ikapo sa ating ginagawa upang ipakita ang ating katapatan sa Diyos, ang ating pong pagmamahal sa Diyos, at maghintay po tayo ng reward because it is the word of the Lord that says we can have the reward. No, so hindi yun masama na sabihin natin, Lord, I'm waiting for the reward. Kasi pinangako yan, kahit si Jesus mismo nagsabi, I am coming and your reward is with me and I will give it to you according to what you have done. So whatever we are doing, kahit pa ang iba ay hindi gumagawa nun, pag-utos yun ng Lord, we should think always na may reward ang mga bagay na yun. So, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat na pinagpapala niyo po, Panginoon, kami. At nagpapasalamat kami na binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng maayos, O Diyos, na pangunawa tungkol, O Diyos, sa pagiging steward namin, Lord God. Salamat po dahil pinalaya ninyo na po kami at kayo ang aming pong Panginoon sa aming pong buhay, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy po kaming masunurin sa nais ninyo at dalangin po namin na sa aming pong pagbabalik ng aming pong mga ikapo, pagbabalik, Panginoon, ng aming pong mga handog sa inyo. Patuloy naming maalala na kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kayo, Diyos, ang pinanggagalingan ng oras namin, ng aming pong kalakasan. Kaya kami, O Diyos, ay nagkakaroon, O Lord God, ng mga sahod mula doon sa aming pong pagtatrabaho, O Diyos. At maluwalhati ka, Ama, as we give to you faithfully, O Lord God, sa gawain ito, O Diyos. And as you bless, Panginoon, yung bawat isa at makakapagbigay, Panginoon, dalangin po namin na nawa, O Diyos, sa amin pong naibibigay sa iglesyang ito, O Diyos, ay maging pagpapala, O God, not only to us, but in reaching out people, Panginoon, outside this church, O Lord God. Maraming salamat sa lahat ng pag-iingat nyo at pagmamahal sa amin. We glorify your name, we praise you in Jesus' name. Amen.
Magandang gabi po muli mga kapatid. So tayo po mga kapatid ay papaalalahanan na yung ating pong Panginoon, no, as we are studying from the book of Matthew, pinapaalala po sa atin na namatay ang Panginoong Jesus, nabuhay siya na magmuli, umakyat siya sa langit, at to complete everything na pinangako sa pamamagitan po ng mga propesiya in the Old Testament, no? At finulfill niya yon. It was done 2,000 years ago because of His love to us. At sa atin pong pagtitake ng ating pong offering, ng ating pong communion, no, is a reminder for us once again na patuloy nating inaalala yung pinaka-best na offering na ginawa ng Ama sa atin, which is giving His Son to the cross to die for us. So habang inaalala po natin yun, patuloy nating ipaalala sa ating mga sarili yung Kanya pong tunay na pagmamahal sa atin. No, sabi nga sa Corinthians na kahit ano yung gawin natin, no, without the love, ay hindi po ito, wala siyang saysay, wala siyang meaning. But because of the love that God has given us, ay makikita po natin na lahat ng gagawin natin ay mayroon pong saysay when we are doing it through the love of the Lord. No? So, sino po dito sa inyo ang nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos sa araw-araw? Amen. But sometimes di po ba nakapokus tayo dun sa mga bunga yung mga ibang bunga ng pagmamahal. Pero we should always go back to the beginning nung ating pong pagmamahal na naranasan sa Diyos. Yung pong pagmamahal na ibinigay ng Panginoong Jesus sa krus. Sabi niya nga, di ba, kahit sa mga disciple niya na ang pagmamahal na ibinibigay ko sa inyo ay wala itong kahambing. Hindi ito mahambingan ng kahit na anong klaseng pagmamahal. Ang kapayapaan dahil sa bunga ng pagmamahal na binibigay ng Lord ay wala po itong kahambing. So, naririnig po natin ang mga rockets sa Israel. Naririnig po natin ang mga sirena sa Israel. Pero nakakatuwa lang that we can rest in the love of the Lord. So, higit sa ano pa man pong protection, higit sa kapayapaan na nararanasan natin, we can just go back that it started when we received the Lord Jesus as our Lord and personal Savior. No? So, as we take this bread and drink the cup, patuloy nating alalahanin kung gaano siya nagmahal sa atin. So we can come and take your bread and your wine. Tayo po ay magko-communion. Amen. Nung ang Panginoong Jesus ay nag-celebrate ng Pesach kasama ang kanyang mga disciple, Sabi niya sa kanyang mga disciple, gagawin natin ito. Ito yung last na gagawin natin at ang susunod nito sa kalangitan na natin gagawin. So pangako niya dun sa pagbe-break niya ng bread at pag-inom nila ng wine ay sabi niya, gagawin natin muli ito sa kaharian ng aking Ama. So ganun din po mga kapatid ang paalala sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi niya, do this, yung pag-take ng Lord's Supper, pag-aalala sa ginawa niya sa krus, na pagkamatay sa krus. Sabi niya, alalahanin niyo ito as often as you drink it, as often as you eat the bread. No? Para patuloy tayong tumingin doon sa future, doon sa ating paghihintay ng once again na gagawin ng Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga disipulo at kasama tayo na mga niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Taas po natin ang tinapay.
Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa inyo pong pagkapako sa krus, O Lord God. Ibinigay nyo ang inyo pong buhay, ang inyo pong katawan na nabayubay sa krus para sa lahat, O Diyos, ng kaligtasan ng lahat ng tao. Nabayubay po, Panginoon, ang inyo pong katawan, O Lord God, upang ibigay, Panginoon, ang inyo pong pangako na sino man ang magtitiwala sa inyo ay tunay na ang sakripisyo na gagawin ninyo ay para din po sa kung sino man ang magtitiwala sa inyo. Inaalala po namin ang pagsasakripisyo ninyo sa krus. At tunay nga pong kayo, Panginoon, ay aming niluluwalhati. At buong puso kami nagpapasalamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. And as we eat this bread, Lord, we always remember your love for us. Thank you, Lord Jesus. Let's eat the bread. Let's lift the wine. Panginoong Jesus, minsan pa, Panginoon, ay nagpapasalamat kami na sa pamamagitan ng pagselyo ninyo ng inyong pong dugo sa amin, O God. Nabuhos ang inyong pong dugo, O Lord God. At sabi niyo nga po, this is a seal, O Lord. Natunay nga po ang inyong pong sakripisyo, O Lord God, ay igagalang ng langit, ng lupa, even, O Lord God, sa ilalim ng lupa, sa lahat ng authority, O Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoong Jesus, na tunay nga pong ang bawat isa na nagtiwala sa inyo, ligtas ninyo, ay tunay, Panginoon, na binibigyan niyo po ng tanda na kami ay kasama doon sa pangako ninyo ng kaligtasan. Kami, Panginoon, ay sabi niyo nga po, Panginoon, sa inyo pong salita sa John, na kami, Panginoon, ay tunay na makakapasok, O Lord God, dahil ang daan papunta sa Ama ay aming tinanggap. Maraming salamat, Panginoon, and as we drink this cup, Lord, we will always remember your goodness, your love for us. Thank you so much. In Jesus' name. Let's pray once again. Ama, maraming salamat po at patuloy po naming dalangin na tunay nga po, Ama, anuman po yung mga pinagdadaanan namin, mga challenges, mga mahihirap na bagay na amin pong nararanasan. Dalangin po namin na patuloy po kami, Panginoong, maging matatag at patuloy, O Diyos, na patuloy na sumandal sa mga pangako nyo, panghawakan ang inyong pangako, na anuman, Panginoon, ang mangyari, O Lord God, hindi niyo po kami kalilimutan, O God. At patuloy kaming magtitiwala na kung kayo ay magbibigay pa sa amin ng panahon, patuloy na kayong mag-iingat at magbibigay, Panginoon, ang inyong pong sustenance sa amin, Lord. Naway patuloy kaming mamuhay na isa pong tagapagmana ng kalangitan sa bawat araw, O God. Patuloy naming gawin na kayo, O Diyos, ang aming unahin sa buhay na ito. Kung aming dalangin na may pagsamba at pagluluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pakikibisan ng Banal na Espiritu. Amen. Erectov, let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa gabi po na ito. Dalangin po namin, O Lord, na pagpalain mo ang bawat isa. Dalangin po namin, Ama, na kayo ang manguna sa bawat isa po sa amin. Ano man po yung mga pag-aaralan namin sa gabing ito, Panginoon. Nawa ito po ay magbigay ng kalakasan sa amin, ma-remind kami, Panginoon, sa inyo pong ginawa sa mga buhay po namin. At higit sa lahat, Ama, ikaw ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Tayo po mga kapatid ay magpapatuloy. Supposed to be, I will be talking to you about the death and the burial of Christ. But we finished it already last week. Yung pag-aaral po ng kamatayan ni Kristo. So, para hindi mo sira yung ating schedule, only the burial of Christ, yung ating pong pag-aaralan sa gabi po na ito. The funeral, yung ritual po mga kapatid, ng mga funeral sa mga kapanahunan ni Kristo, it is, there is a ritual na kung saan
sunod-sunod yung kanila pang ginagawa. There is preparation of the body, which is they pour out the expensive perfumes and wrap with special cloths or linens. They gather like we've finished about the story of Jairus, na nung namatay yung kanyang anak, nag-gather na yung mga tao doon. And also the procession, which is they carried the body to the grave. And also the eulogy, sa mga kapanahon ito, ginagawa nila, they speak about the person who died. But before, there is archaeological evidences that it is also part of the rituals. And the permanent place of the dead body, and they gather after yung sinisiting na sinasabi mo natin. And the last paying of respect to this person who died. So, sabi dito sa Matthew 27 verses 57 to 61, pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea, na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't inuutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. So, Christ died that time. So, Joseph from Arimathea is a rich man, follower of Christ. Asked the body of Christ to Pilate. Sa mga kapanahunan po na iyon, mga kapatid, yung custom ng mga tao na nagko-crucify because they are criminals were left on their cross. Inayan lang sila doon to be rat and eaten by wild animals. But the Jews sa mga kapanahon po na yon, because it is Passover season, they don't want that to happen. So, yun yung mga custom po nila. And the Romans, they have what they call, nag-grant sila ng corpse sa kanilang mga friends and families sa mga kapanahunan po na iyon. So, Joseph, go to Pilate kasi siya po ay follower ni Christ. Pero according to John, sabi niya na Joseph hide himself as a follower of Christ because he's so afraid for all the leaders, Pharisees on that time. And so Joseph go to Pilate. Probably he has already the courage to ask or to tell to everybody that he is one of the follower of Christ. And he is kagawad ng kapulungan. And he doesn't like also yung ginawa nila, hindi siya pabor sa ginawa nila kay Kristo. But he's so afraid to tell, di ba, na siya po ay tagasunod ni Kristo. So, that day, Joseph followed the custom of the Jews. Considering na malapit na yung Shabbat, so probably nagmamadali sila. So nagmamadali siya. Supposed to be, he's not the only one. There is Nicodemo, according to John, nakasama niya that time. So because the Shabbat drew near, so probably nagmadali silang kunin, diba? And they did their best to follow the custom for burial that day. At they laid it on the cross, as we read, di ba? They laid it on the tomb, new tomb.
yung bago pong ipinauka niya. Kasi mayaman itong ang pagbili, di ba, doon sa tomb. There is a garden na malapit po doon sa kung saan na crucify si Jesus. May malapit na garden doon, which is yung pinupuntahan po natin. Yung mga iba nakapasok, yung mga iba hindi pa. Probably we go there na nakapasok na. Sa akin, nakapasok na ako doon. And nobody, di ba, yung pumunta doon or nailibing doon bago yun nalibingan. And it's so expensive that time to both something like this. Like, if you remember Abraham, di ba, yung kwento po niya na bumili siya ng, yung mga bumibili, mahal po, di ba, yung kanilang pagbili ng place to, para ilibing yung kanila pong mga patay. At wala pa pong naililibing doon sa place na iyon, that it's a good evidence also na sa resurrection po ng ating Panginoong Jesucristo, there is no confusion which person who resurrect on that tomb. So it's a good evidence and it's a good proof that there's no one in there, only the Lord Jesus Christ, na hindi magko-confuse, di ba? Talagang may stand lang yung crucifixion talaga yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo that time. So, after that, binagyan nila ng pabango, ng linen ang ating Panginoong Jesucristo, and they buried Him on that tomb. And they rolled the layer of yung large stone na hindi yun kaya ng isang tao lang. So, like I've said, si Nicodemo, di ba, ay kasama po nitong si Joseph. At na malaki yung na-sealed yung tomb ng Lord. Gusto ko lang basahin yung John 19 kasi maganda yung pagkakasabi ni John. It's really detailed. Ayan. 19 verses 38 to 42. Saan na ba? Ayan. Basahin natin. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimathea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay inilihim ni Jose na siya isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. So close lang, they are closer together, the place of resurrection, crucifixion at siya yung sa grave po ng ang ating Panginoon. So may kasama po si Joseph that time, it's Nicodemo, at yung may hawak sila, di ba, na mga pabango na ipinabango dito because that's the custom sa mga kapanahunan po na iyon. And from afar, di ba, nandoon po si Maria Magdalene at saka itong si Mary. At sa mga susunod po na chapter, there is guard. Diba? Aaralin natin next week kasi yun yung papag-aralan natin. So, may mga guard na hiningi ng mga tao din because I don't know if they are afraid that Jesus told that He will be resurrected in 3 days. At sa punto po na ito, mga kapatid, there is only one thing that we can mapapanaligan. That Christ died, Christ entered the tomb, Christ did His job, did His task, in order for you and me to be free from sin. And yung wall between us and the Father ay natanggal so that we can come to this God that we have. At
magpapatunay sa atin na yung tomb na yon, yung bato na inilagay doon na malaki, hindi yon kayang itanggalin ng kahit na sino. Kailangan ng maraming tao or 2 or 3 people. Hindi yun yung naging obstacle, not Christ not to be resurrected. Yung human authority, yung mga guards niya, that's not stand before the resurrected Jesus. So it is an evidence for you and me, mga kapatid, at tayo ay blessed because we witness yung place na iyon. And also, even if we didn't go there or na-witness, magpapatunay lang, mga kapatid, yung libingan na ito na nagtagumpay si Kristo. Because Christ indeed risen from the dead. At magpapatunay na katagumpayan na tayo po ay na save. And if you digest the songs tonight, you will really thank this God. If you dissect those lyrics of the song na kinanta po natin sa gabing ito, mapupush ka lang talaga to worship this God. And these evidences, mga kapatid, is make us rejoice. Diba? Magre-rejoice lang ang bawat isa sa atin talaga dahil nabuhay si Kristo. Dahil yung tomb na yon is empty. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your goodness. We thank you so much for all the miracles that you've done. Thank you so much that you died at nabuhay na magmuli. In the evidence of the empty tomb, Panginoon, na iniwan ninyo, O God. Maraming salamat na kayo ay nabuhay, na nag-sealed, Panginoon, ng amin pong salvation. Maraming salamat, pagpalain mo, nawang mga salitang ito, Panginoon, ay tumimo sa amin pong mga buhay. Nawa ang ebidensyang ito na iniwan mo, Panginoon, ay tunay na panaligan namin na totoo ang inyo pong mga pangako at ang inyo pong mga salita. Nawa ang empty tomb na ito, Panginoon, ay magpapaalala sa amin ang inyo pong ginawa. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa ating napakinggan, ating napagbulay-bulayan na mga salita ngayong gabi sa Book of Matthew. Tunay nga po na napaka-buti ng ating Panginoon. Tayo ay inibig niya. Diyos inibig mo.
Diyos, ay manatili, O Diyos, nalalakad ayon po sa inyo pong nais. Manatiling umiibig sa inyo. Manatili, Panginoon, maging masunurin po ninyong anak, O Lord God. Na sa amin pong pag-alis, O God, minsan pa sa bahay-sambahan na ito, kayo, O Lord God, ang patuloy na gagabay, O God, sa amin pong mga plano sa buhay, sa amin pong mga pagpili, Panginoon, ng amin pong mga gagawin, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Salamat sa bawat isa na nakasama po namin sa amin po, Panginoon, pagtitipon sa gabing ito, O Lord God. Naway patuloy na kayo po, Panginoon, ang umabot at magpala sa bawat isa. At patuloy niyo pong patunayan naman na ang tunay na tumutugon sa inyong naisin, ang tunay na sumusunod, Panginoon, ay patuloy niyo po, Panginoon, pinagpapala, O Lord God. Maraming salamat, O God. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, mabuti, Ama ng ating Panginoong Jesus, na umiibig sa bawat isa sa atin, ay siya nga magpala sa bawat isa at mag-ingat, magbigay lagi ng pag-asa, magbigay lagi ng kanyang pagkalinga, magbigay lagi ng kanyang mga pagpapala sa bawat aspeto ng buhay ng bawat isa sa atin. Pagpalain ng bawat isa at ang patuloy na pagpapala ng Diyos na atin pong natatanggap ay naway maging pagpapala sa mga taong nakapaligid din sa atin. Patuloy tayong umibig kagaya ng pag-ibig na mayroon ang ating Diyos na pinagkaloob sa atin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon each and every one of us. In Jesus' name. Amen.